Sir Chinky, paano ko malaman kung yung perang hawak ko peke or original? Kasi ayaw na tanggapin ang pera ko. Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinky, your pambansang wealth coach. Kamusta na mga kabadgetarian? Tatalakayin natin paano i-detect ang huwad na salapi. Alam nyo ba, tuwing marami pong mga parokyano, nako, sumisingit po yung mga tinatawag natin mga peking pera, nilalagay nila. Habang ikaw ay nagkakagulo, hindi mo alam, hindi mo na tinitignan, ayun. Marami pong nabubudol po dito. Kaya, paano natin malalaman kung ito ay peke or tunay? Number one, pakiramdam. Feel. Oo. Iba kasi ang texture ng totoong pera. Yung totoong pera po, syempre naman, ang tunay na pera po, mababakat nyo talaga. May magaspang, may glossy, hindi siya glossy paper lang, ha? At parang may naka-emboss ba? Diba? Ay, naku, pagka nakikita nyo, parang paper bond style lang yung pera, kahit na makapal po siya, ingat na po yan. Pangalawa, yung hindi lang po yung pakiramdam, titignan po rin natin yung mga security features. Una, yung tinatawag na watermark. Lumalabas yan pag tinatapat po natin sa ilaw. Opo. Number two, security thread. May sinulit po siya, no? Sinulid. Yung metallic line na design. Pangatlo, serial number. Hindi dapat doble, hindi smudge. Embossed prints, dapat may raised ink, no, at certain areas. At syempre naman, yung kulay po nagbabago yan pagka ginagalaw mo. Pagka hindi siya gumagalaw, naku, patay na tayo dyan. Pangatlo, yung mga pera po natin ngayon may hologram na. Yung say hologram, parang yung kumikinang-kinang siya. At pag walang kinang-kinang, pag tinignan po natin sa ilaw, peke po yan. At pang-apat po, sa tunog. May tunog ba yung pera? Yes, pag ginanon mo, di ba, para siyang malutong. Malutong po ang datingan, hindi manipis. Di ba? May snap pag ginupi, di ba? Hindi lang yung parang notebook, yung sa papel na pag tinupi mo ay ganun lang agad, ay peke po yan. At paano natin malalaman ang mga scammer po ay gumagamit ng taktika na ganito? Number one, laging nagmamadali sa payment at hinihingi agad ng sukli. Number 2, malaki ang denomination, 500, 1,000. Number 3, nilalagay nila sa gitna. Kunyari, 10,000 yan, siguro may ipit na isa yan. At pang-apat, inaabot sa iyong payment habang ikaw ay distracted. Distraction is part of the play. Kaya mga nagbebenta sa tindahan dyan, sa palengke, at the same time sa mga side street, mag-ingat-ingat po kayo. Kaya kailangan marunong tayo tumingin sa pera para hindi maubos ang laman ng ating bulsa. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Bueno mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Pagbasa ng sakdal kina former Senator Bong Revilla at 6 na iba pang akusado sa kaso kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan, hindi muna itinuloy ng Sandigan Bayan. Journalist na nasentensyahan ng mahigit 1 dekadang kulong dahil sa pagpopondo umano ng terorismo, iaapila ang hatol. Sunod-sunod na mahihinang lindol sa Sultan Kudarat dahil sa paggalaw ng Cotabato Trench. Mga residente pinalikas sa takot na magka-tsunami, pero pagtitiyak ng PHIVOLCS hindi dapat magpanik. Sa Rizal, wala pa mang tag-init ang bayan ng Teresa, abay kinakapos na sa tubig. Ano nga ba ang dahilan? At Kiko Estrada na aksidente raw sa set ng Totoy Bato. Kumusta kaya siya ngayon? Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang This has been my time. Ang buting utang, kumikita, masamang utang, kita. Mga baidian ng mga palitan sa Visayas at Mindanao. nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya? Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpupuyat at halos mamalimos na
ang mga residente sa bayan ng Teresa sa Rizal para lang magkaroon ng supply ng tubig. Ano nga ba ang punot dulo ng problema? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Ilang buwan nang hirap sa supply ng tubig ang mga residente ng Teresa Rizal. Sunod-sunod ang hinaing sa social media ng mga taga Teresa Rizal dahil sa kawalan ng tubig. Sa ilang barangay, 1 linggo nang walang supply at nakikiigib na lang sa karatig lugar. Dito sa barangay Kalumpang, halos lahat ng bahay ay may nakaabang na mga container ng tubig. Si Lola Daisy, 64 years old na pero napipilitang magpuyat gabi-gabi. Tuwing gabi lang kasi may tubig sa kanila. Napakahirap po at talaga po ang gabi ginagawa naming araw. Maglalaba po kami ng gabi, inaabot kami ng madaling araw, tapos bigla namang mawawala ng tubig. So, continuous namin kinabukasan na naman. Another puyat na naman. Ang masaklap dyan, yung tubig sa gabi na nga lang lumalabas, minsan saglit lang at hindi pa tuloy-tuloy. Bandang hapon, sinubukan kong buksan ang mga gripo, pero wala ngang lumabas na tubig. Kasi merong area na merong area na wala. Merong may malakas, may mahina. Wawala na kami ng pag-asa na magtuloy-tuloy ang tubig. Senior citizen na rin si Nanay Nori, pero ang pagpupuyat niya, para raw may magamit ang kanyang mga apo na papasok sa eskwela. Kasi nagkakatubig 1:00, isa'y 12. Aba, matatapos ako pagpapatubig 3. O di siyempre, gigising ng 4:00, may mga bata. Tanong ng mga residente, regular ang kanilang bayarin, ngunit bakit hindi ang serbisyo ng tubig? Biro tuloy ng ilang residente, Hira lang kayo maligo pagka tuwing may tubig lang eh. Kung magkatubig pa, edi... Oo, madaling araw, naliligo kami. Bago matulog, liligo kami. Di ba? Kung walang tubig, wala. Nga tayo. Mahirap ka naman maligo pagka walang tubig. Di... Tao nga, hindi naglilinis. Oo, motor pa. Ubus na ka brief ko eh. Sabol na ho aming mga damit. may nagrarasyon naman ng tubig. Yun nga lang, pasulpot-sulpot lang din. Ang sabi raw sa mga residente, hindi nakakabayad ang Teresa Water District sa supplier nila ng tubig na Manila Water simula Nobyembre. Pero nung nagtanong ako sa municipal government, tumanggi na silang magsalita sa issue. Paliwanag nila, base na rin sa memorandum ng DILG, may legal limitations ang pakikialam ng mga lokal na pamahalaan sa operasyon ng water district. Kaya, nagbigay na lamang sila sa akin ng statement na patuloy silang naghahanap ng solusyon sa problema sa tubig, na anilay makatarungan at pangmatagalan. Pero habang wala pa yan, ang mga residente ng Teresa patuloy muna sa pagtitiis sa pag-iimbak ng supply nila ng tubig. Mga kapatid, Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang muka ng balita. Nababahala ang Bureau of Fire Protection sa vlogs ng isang content creator na sinusubukang magpalipad ng eroplanong papel gamit ang posporo at pulbura. Babala ng BFP, bukod sa pwedeng mauwi sa disgrasya, abay posible pa ang kaso ng dahil dyan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Rivera. Ang content ko talaga, buhay probinsya, sa bundok o kaya sa dagat. Ito raw ang trip ng 30 anyos na si Paddy Art ng Sorsogon. Isang araw, bigla na lang niyang naisipang mag-experiment na paliparin ang isang eroplanong papel sa pamamagitan ng pulbura at ng posporo. Lipad! Mga panahon na po yun, sobrang maulan. Yun, nasa kwarto lang ako. Hanggang sa nakita ko yung posporo. Doon na siya nagsimula, parang lumikot na yung isip ko, ang dami ko ng idea na nakuha. Ulit-ulit siya sa experiment at hindi nagtagumpay. Pero hindi nagpapigil si Paddy at gumawa pa nga ng rocket ship. Kadalasan pag ang tao never say die, pinupuri siya ng mga nakakita o nakakapanood nito. Pero iba sa kaso ni Paddy. Delikado. Yan ang sabi ng kanyang ilang netizens. Ang paulit-ulit niyang kasing pagpapaapoy ng papel pwedeng magdulot ng sunog. Kaya
heto na rin agad ang kanyang paalala. Huwag nilang gagayahin yung mga ginagawa natin, lalo na yung posporo. Maging ang Bureau of Fire Protection na bahala dahil posible palang may kaso yan. Mataas din ang risk ng mga ganitong klaseng content kasi kung sakali ang makakita nito ay mga bata or yung mga individual na walang knowledge pagdating sa fire safety, maaaring magdulot ng hindi nating inaasahan, halimbawa ng sunog. So mayroon tayong iba't ibang penalties or kapurusahan kapag mapapatunayan na ito nga ay papasok sa bilang aso. No? Maaaring makulong, meron ding multa na iba't iba ang fines and fees. Depende nga po sa gravity or severity ng incident ng case. Sa ngayon, paalala muna ang ibinigay ng BFP na sa ganitong mga experiment, una, dapat nasa malawak at maluwag na lugar na malayo sa mga pwedeng pagmulan ng sunog. At pangalawa, dapat may ekspertong kasama. Ang isang maling galaw ay maaaring mauwi sa hindi nating inaasahang trahedya o insidente. So maging responsable po tayo sa ginagawa natin at ipinapakita natin sa social media. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita. Iaapila ng kampo ng journalist na si Frenchie May Cumpio ang sentensya sa kanya sa kasong financing terrorism. Hinatulan ng Tacloban Regional Court si Cumpio ng 12 hanggang 18 taong kulong. Sapat daw kasi ang ebidensya na nag-deliver si Cumpio pati ang lay worker na si Mariel Domekil ng 100,000 pesos na cash at mga armas sa mga miyembro ng New People's Army sa Catbalogan, Samar noong 2019. Mismo mga former NPA members ang tumistigo para sa prosekusyon. May 15 araw ang kampo ni Cumpio para maghain ng apela. Bailable naman ang kaso depende sa korte. Una nang ibinasura ng korte ang kasong illegal possession of firearms and explosives laban sa dalawa. Nakakulong sila ngayon sa Tacloban City Jail, female dormitory, pero nakatakda ng ilipat sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Sinampahan ng ethics complaint ang mismong chairman ng Senate Ethics Committee na si Senator J.V. Ejercito. Inihain niya ng abogadong si Attorney Marvin Aceron dahil sa kawalan umano ng aksyon sa reklamo laban kay Senator Cheese Escudero. Kaugnay ito ng 30 million pesos na campaign donation kay Escudero mula sa isang contractor. Ayon sa complainant, maituturing na gross neglect of duty ang hindi pag-aksyon ng komite rito. Lalo't Oktubre pa ng nakaraang taon, inihain ang reklamo. Para pag-usapan yan at iba pang issue, magkakausap natin mismo si Senate Ethics Committee Chair, Senator J.B. Ejercito. Magandang tanghali po, Senator J.B. Salamat po sa oras. Yes, magandang tanghali rin, Cheryl, at salamat sa pag-imbita sa One News. Senator, ano po ang reaksyon nyo sa reklamo na malinaw daw na gross neglect of constitutional duty ang pagpapabaya nyo raw po sa kaso laban kay Senator Cheese? Unang-una, gusto ko man magkaroon ituloy na at pakinggan yung mga kaso. I cannot. Dahil unang-una, Cheryl, wala pa ho tayong ethics committee members, no? Bibigyan lang kita ng timeline. I was designated as chair of the Committee on Ethics bandang Oktubre na kasi nga walang gusto kumuha sa committee ito. Tapos the following day, nag-break na ho kami, no? Nag-session break na kami. Pagbalik ng November, budget hearings na po, no? Buong November hanggang December, kalahati. Pagdating naman ng December, BICAM naman. No? So, ang requirement kasi, Cheryl, in order for the Ethics Committee or any committee for that matter to be constituted, it has to be read and approved in plenary. So, hindi pa nagkakaroon ng opportunity magkaroon ng plenary dahil nung na-approve na designate ako last day na. So, wala pa tayong members. Ngayon na meron na tayong members, hindi pa nagkakaroon ng plenary. Nagkaroon tayo ng isang plenary session last December, but the only agenda was to approve the bicameral conference committee report. So, gustuhin man natin, hindi tayo pwedeng mag-function. We cannot conduct hearings or whatever activities kasi nga, hindi pa formally manifested and constituted ang ethics committee.
At kailan po itong mangyayari, Senator JV? Once we have the opportunity, itong pag-resume natin by Monday, January 26. So once completed, kumpleto na po kami sa majority, si Senator Rizal Tibero, Senator Pangilinan, tapos yung mga ex-officio, tapos Senator Joel Villanueva for minority. Ang kulang na lang ay isang member ng minority. So may kulang pa tayo ng isa. Hopefully, ibigay na ito, padala na ni Senator Alan Cayetano para makumpleto na po tayo. So, Senator Tibero, Senator Erwin Tulfo, Senator Pangilinan, member po ng majority. So, isa na lang po ang kulang. Pag nakumpleto po ito, I will forward as soon as possible to the Committee on Rules para ma-agenda kagad kinabukasan para maaprubahan na po ng plenary ang Constitution ng Ethics Committee. Senator JV, ang sinasabi po ng complainant ay kahit case number, wala pa raw pong na-assign. Yun po ba ay dahil nga sabi nyo, formally ay hindi pa ito, wala pa ito sa plenaryo? Wala pa nga hong kasi we are a collegial body, Cheryl, kailangan meron tayong ma-constitute muna, magkaroon ng organizational meeting before we can conduct any business sa Ethics Committee. Hindi ko alam and also first in first out kung ano yung first file yung po ang unang didinggit, no? Hindi naman gusto kasi niya unahin yung kay Senator Escudero na final, pang-apat pa ho yun. 'Di ba? So hindi naman ho tayo pwedeng maging entitled ho rito. So we will just play by the rules. First in first out po tayo and we will have to or have the organizational meeting and kumpletuhin muna rin Ethics Committee bago po tayo mag-conduct ng business. Senator JB, ano ho ba yung tatlong naunang na-i-file? Unfortunately, Cheryl, I cannot divulge, no, kasi it will be unfair to the legislators concerned, considering that we have to yet determine if there really are grounds for the ethics complaint. Kasi pangit naman kung hindi, wala palang grounds pero nabanggit na ho natin. So we will just divulge the names of those legislators once we find enough grounds for the cases to be elevated. Gusto rin po kayong ipatanggal ng complainant sa Ethics Committee at isinusulong nila na mag-inhibit din kayo sa reklamo. Ano po ang sagot nyo dito, Sen? Go lang, dahil walang may gusto ng Ethics Committee. Tinanggap ko nga lang yan dahil walang gustong tumanggap. Kaya nga last day ng session, October, tinanggap ho yan. Tapos next day, nag-adjourn na kasi nga, wala ho talagang gusto kumuha nitong Ethics Committee. Napakiusapan lang ho ako. Kung matatanggal ho ako sa Ethics Committee, ay may malaking bagay ho sa akin yan. Malaking kagaanan po ito. Sige na po. Okay, walang tumatanggap o walang gustong tumanggap. Bakit nga ba? Ano bang meron sa Ethics Committee? Bakit kayo po mismo kayo napilitan na lamang? Napakahirap nito, Cheryl. It's an awkward position because you will be hearing cases or complaints against your colleagues, no, na nakasama mo, nakakatrabaho mo. So, kaya napakahirap talaga nito So, kung mapapatanggal ako ni Aceron, go ahead, no? Malaking kagaanan sa akin to. So, you're saying po, Senator JV, pabor pa sa inyo? Definitely. Napakahirap. Wala kang gustong kumuha nito. Tinanggap ko na lang to dahil nakiusap po ang ating Senate leadership, Senate President Soto. Natanggapin ko na po ito. Kaya nga po tinanggap na lang natin ito as a response, no, and to stand up para sa ating fulfill natin yung duty natin. Pero napakahirap talaga ito. But I'm not remiss unang-una, Cheryl, because there is no committee yet. Nagkataon lang na designate tayo, hindi pa tayo nagkakaroon ng regular plenary session, kaya hindi po siya na-approve yung pong constitution ng Ethics Committee. Senator JV, sabi nyo nga po, awkward no? Bilang, kasi mga kapwa nyo po, mga senador, ang kakaharapin dito. Pero at the same time, kahit na po, sabi nyo ay napilitan lang kayo na natanggapin ito, I'm sure hindi nyo na rin naman po tatanggapin kung hindi nyo magagampanan ng maayos po bilang kayo ay chairman nitong committee ito. Pero paano nyo pa rin masisiguro at babalansihin na talagang
magiging patas po kayo? Cheryl, we are a collegial body. It will be the decision of the members, no? Both the majority and minority. Kaya nga 3-2 lang ito, no? Halos pantay. So, ethics kasi ito. So, kung ano po ang magiging desisyon nila sa bawat kaso, sa bawat hakbang, then we will follow, no? Ako naman will be there to preside and to facilitate the hearings, no? Pero hindi po tayo ang masusunod dito. Kung ano po ang magiging desisyon ng committee members of the Ethics Committee, then that will be followed. Senator JV, una na pong inabsuelto ng COMELEC sina Escudero at Lubiano sa issue ng campaign donations. Makakaapekto po ba ito sa desisyon ng Ethics Committee? That will be probably be considered, and we will be considering that if in case there will be the hearing on the case of Senator Escudero will take place, no? But it doesn't mean na doon tayo magbabase na that's because dismiss yung case sa COMELEC ay dismiss na rin. So it will be to the discretion and perusal siguro ng members sa pagbasa nila sa kaso. It will be their discretion and decision whether to dismiss or not, no? Siguro, but of course, yung COMELEC case will be considered as well, no? Babasahin din po siguro ng mga miyembro yan, but the ultimate decision lies in the members, no? Kung ano po ang kanila pong discretion. Itanong na rin po namin, Senator JV, balak daw pong maghain ng ethics complaint ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban po kay Senator Bato de la Rosa dahil sa patuloy na pag-absent sa Senado. Nakarating na ho ba ito sa inyo? Wala pa. As of this time, wala pa naman siyang fina-file, pero ang pagkakaalam ko kasi, no, based on the rules, is that you can we cannot compel members to be present. You can only compel members to be present when a quorum is needed, no? Yan po yung nasa rules, no? So hindi talaga naman required, pero they will only be compelled to be present once a quorum is needed. So yun ang nasa rules, at yan din po ang sinabi ni Senate President Vicente Soto, no? But so far, wala pang nababiolate si Senator Bato. I mean, hindi pa siya uma-absent pag sinabing so far wala pa pong gano'n na yung talagang required yung presence po niyong lahat. Well, kasi as I mentioned earlier, no, actually binanggit ito ni Senate President Soto, he cannot compel any senator to attend session unless needed for a quorum. Ito rin po yung rules, Chair, if I may read it. No? Section 1999, notwithstanding the provision of the preceding section, the lack of quorum shall compel the President to adjourn the session unless by means of motion which shall not be subject to debate. A majority of the senators present agree to its suspension and ask the President or presiding officer or the Sergeant at Arms to require the appearance of the absent members. So doon lang required, no? Kung kailangan talaga ng quorum, doon lang talaga pwede required. Nasa rules po yan eh. So pero how do you monitor o paano po naman monitor na kahit na hindi po mapasok ay nagagampanan pa rin ng isang senador ang kanyang trabaho? Ay, yan ang hindi po natin alam kasi kanya-kanya, alam niyo mga Senado, kanya-kanya republika. So, we don't meddle with other senators' affairs o kanila pong mga conduct of dealing with their offices. Pero ang sabi kasi nila Senator De La Rosa, yung kanilang office na is still functioning in spite of his absence. No? So, pero siyempre on the details, hindi naman namin pwedeng pakialaman kung ano po ang kanilang ginagawa sa kanilang opisina. Unless na may mag-file nga po sa ethics complaint about this. That is correct. Kung may mag-file talaga ng ethics, then probably we will look into it. No? Again, decision of members, and if there will be enough grounds to for the case to prosper. So doon na lang natin i-decision. Ayoko. As chairman, again, I will just be facilitating and presiding, and I will always get and we will follow the decision of the majority.
Kukumustahin na rin po namin, Senator JV, ang inyong kalusugan. Balita po namin, ito lang Disyembre, na ospital po kayo dahil sa pneumonia. Tama, Cheryl, no? Halos buong December, nakalabas ako, December 16, 17. So, halos buong December, wala ako na-attendan ng mga Christmas party, mga gatherings at lahat. Even the BICAM itself, hindi ako nakapag-attend, no? Doon na lang ako sa plenary to approve the BICAM report. But unfortunately, I spent 10 days in the hospital for pneumonia. But prior to that 10 days, siguro mga more than 1 week na rin ako nasa bahay, no? On and off ang fever ko. Talagang medyo matindi yung tumama sa akin na September. Yeah. So, pneumonia kasi yan. Yun ang siguro ang maano ko, Cheryl, sa ating mga kababayan, ingat po kayo. Yung pneumonia should be given focus and attention, no? Kasi hindi birong sakit yan. It can even be fatal. So, yun lang. Ingat po tayo dahil medyo uso ngayon ang mga virus ngayon. Kaya ingat po tayo. Kasi this is something na minsan po binabaliwala, na akala napagod lang or simpleng trangkaso. Tama po kayo, Cheryl. Minsan yung may tinatawag na walking pneumonia kasi na akala mo sinat lang or hindi lang may ka lang, sakit na ulo, pero yung pala meron ka ng pneumonia. And napakahirap mang pneumonia kasi, Cheryl, kasi sa lungs yan. Tapos para kang hinahapo at lahat. So, tsaka yung gamot niya, hindi basta-basta. Kailangan concoction of antibiotics yan. Hindi basta-bastang antibiotic, ubra na. No? So, ingat lang po talaga. Yun nga, may tinatawag na walking pneumonia na hindi natin napapansin. Akala natin simple lang. Pero, kaya po, kung meron kayong mga on and off fever, lalo na yung nangyari sa akin, siguro yun ang dapat magpatingin na tayo kaagad. Na akala nyo po ba hindi nyo na kailangan magpa-ospital? Opo, akala ko vitamin C lang. Nag-load ako ng vitamin C tsaka yung usual na mga bioflu. No? Akala ko kakayanin pero for ilang days baliwala at hindi na umi-epekto. Tapos yung matagal, no? Yung antibiotic ay talaga kinakailangan through IV na para talaga umubra siya. What was the point na, sige magpapa-ospital na ako? Nandun na po ba yung nahirapan na kayo? Hinahapo ka na? Mahirapan ka ng huminga? Parang gano'n na rin, Cheryl. Tapos after a week, hindi nawawala yung yung lagnat, no, yung fever sa tuwing umaga. May fever pa rin ako. Kaya sabi ko, iba na to. Tsaka medyo matindi yung naging mataas yung very high fever for the first 4 or 5 days. Na akala nga ng suspecha ng friend ko na doktor, baka dengue, no? Kaya I was subject to blood test at lahat. Pero nung ayaw pa rin mawala yung fever, on and off, doon na ako nag-decide na pumasok na sa hospital for better monitoring. So yun nga, at least gumamot pero I spent 10 days in the hospital. So fully recovered naman na po kayo ngayon, Senator. Ready na po kayo sa pagbubukas muli ng sesyon at sa pagiging chairman committee po ng ethics? Opo, Cheryl, yes. Ready naman na. Pero I would say that hindi pa ako 100% kasi I'm trying to do light exercises ako. Nagbabike na ako, dahan-dahan nag-walking. Meron pang konting hapo, no? Pero in terms of work, kaya naman na siguro, no? Makakapasok na po na ako by March, January 26 sa resumption ng session. Pag naiisip ko lang yung ethics committee doon, parang nagkakasakit ulit ako. Pero hopefully, may katulong naman tayo. Magagaling sila Senator Pangilinan, Ontiveros, Tulfo, sila Senator Villanueva, and one more, no? Tapos yung ex-officio, Senator Lacson and Senator Soto and Senator Cayetano being our Senate leadership. So, naman, I'm with a very good company na magbibigay ng maayos advice and good decision. So, yun na lang ang nagpapalakas sa ayoko. Sa totoo lang, ay inamin ko naman sa'yo, talagang ayoko rin tanggapin yung ethics committee given its nature, no, na napakahirap dahil mismong kasamahan mo ang will be subject, no? So at least okay naman yung mga kasama natin na tingin ko ay magiging maayos. Marami pong salamat sa inyong oras, Senator JV Ejercito.
Muling humarap sa Sandigan Bayan si former Senator Bong Revilla at 6 pang dawit sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Para sa update magbabalita live, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, pag-usapan muna natin itong napagpaliban na arraignment ni na former Senator Revilla at ng 6 na iba pa. Ano ang paliwanag dito? Cheryl, ipinagpaliban nga muna o dinifer ng Sandigan Bayan 3rd Division ang arraignment o yung pagbasa ng sakdal kina dating Senador Bong Revilla pati sa 6 pa na kapwa-akusado nito no kaugnay nga sa umano'y maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. No? Kasama nga dyan yung mga dating opisyal ng DPWH na sina Bulacan 1st District Engineering Office, Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Juanito Mendoza at 2 pang ibang akusado. Kasunod ito ng hiling ng kampo ni Revilla na bigyan muna ng resolusyon ang mga nakabinbin nilang motion. Kabilang dito ang motion for consolidation, motion to quash the warrant of arrest, motion for transfer at motion for leave for investigation. Binigyan ng korte ang prosekusyon ng hanggang January 28 para magbigay ng komento sa mga naturang motion nga no ayan ay hiniain ng on the request ng kampo ni Revilla. Kaya naman hindi pa nag-file or naghain ng plea si Revilla kung guilty or not guilty at isasagawa nga ang pre-trial o arraignment sa February 9. May desisyon na rin ba sa request ni Revilla na ilipat siya sa PNP Custodial Center? Sa ngayon, Cheryl, ay wala pa. Pero kasama yan doon sa mga motion na nais ngang iparesolba ng kampo ni Revilla dahil kung matatandaan natin, nang sumuko itong si Revilla sa Camp Crame at inilipat na agad sa pag-utos na din ng Sandigan Bayan doon sa Quezon City Jail sa Payatas. Ang hiniling nga nila ay mailipat o maibalik ito doon sa PNP Detention Facility sa Camp Crame. Pero nauna nang sumulat si Acting PNP Chief Jose Melencio Naptates na kung maaari daw, huwag ipag-utos o i-reconsider ng Sandigan Bayan yung pananatili o yung pagkulong kay Revilla doon sa detention facility dahil mga high profile na daw na mga personalidad yung nananatili doon. At kung makakasama o madadagdag si Revilla doon sa listahan ng mga personalidad na isa sa ilalim sa kanilang pangangalaga, kakailanganin daw nito no, ng mas mataas na mga gastos at security requirement na ngayon ay umiiral na nga doon sa kampo nila. Base sa obserbasyon mo dyan, Arles, kumusta si Revilla at iba pang mga akusado? Kumusta ang kanilang mga pamilya din? Alam mo, Cheryl, nung dumating dito si dating Senador Bong Revilla, tila deja vu. Ayon, may mga narinig tayong ganun mismo. Dahil kung matatandaan natin, humigit kumulang 1 dekada na nang humarap din siya dito sa Sandigan Bayan para naman sa kasong plunder. Though acquitted, pero kanina nakita natin si Revilla na naka-t-shirt siya ng BJMP, nakaposas ang kamay, may nakataling damit, pero pagpasok ay tinanggal na rin ito at mataas talaga yung seguridad dito. Maraming mga pulis na nakaharang at hindi ka talaga basta-basta makapapasok doon sa loob kung wala kang access. Nakita natin na dumating dito yung ilan sa kanyang mga kamag-anak, kagaya na lamang ni Cavite Vice Governor Ram Revilla at Cavite Representative Jolo Revilla. Hindi sila nagpaunlak sa panayam sa media, pero si Revilla, ganun din, Cheryl, ang narinig lamang natin sa kanya sa loob, no comment daw siya. Para sa kaalaman ng lahat, ano ba yung itong eksaktong kasong kinasasangkutan ni na Revilla at ano yung mga pwedeng kaharaping parusa kung mapapatunayang guilty sila? Cheryl, mabigat-bigat yung mga kaso na hinaharap nga nito ni Revilla kasi 2 division ng Sandigan Bayan yung humahawak. Ayan yung 3rd and 4th division kung saan nga kasama dyan yung kasong graft at yung malversation through falsification of public documents. Kaugnay nga ng umano'y sabwata na doon sa 92.8 million pesos na flood control project sa Bulacan. Mayroon daw naging sabwatan para nga ma-release yung 76 million pesos na pondo nito, no? Kung saan nga nung in-inspeksyon doon mismo sa lugar na iyon, wala raw nadatnan na istruktura kahit announce or pronounce na ito na completed na, no? So kung mapapatunayan, Cheryl, na meron ngang basehan or guilty itong mga akusado dito, maaaring paglabag yan sa Article 217 ng Revised Penal Code kung saan nga nakadepende sa bigat or dami ng pera na nakuha. No? Yung mga kaso na merong 8 million pesos pataas yung nakuha at mga alegasyon na yan, pwede ang reclusion perpetua or 20 years and 1 day to 40 years ang magiging kaso. Pero kung nasa mga 20,000 lamang yan, yung mga lower
amounts na tinatawag, pwede yan maging prison correctional or yung medium to maximum lamang yung reclusion temporar for smaller amounts. So, pero doon naman sa kasong graft or plunder, kung makakasuhan din, ayun naman yung paglabag sa Article RA 3019, no? Kung saan nga include yan yung 1 to 10 years in prison, perpetual disqualification from public office, at yung forfeiture ng mga ari-arian na kung mapapatunayan din ito, syempre ay ill-gotten wealth. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Susunod, Cebu City. May 1 buwan na lang para maghanap ng bagong tapunan ng basura matapos gumuho ang Binaliw Landfill. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Maayos na ang kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos matapos maospital nitong Miyerkules. Wala rin daw dapat ipag-alala ang publiko dahil dala lamang daw ito ng kanyang edad at stress. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Okay, huwag kayo muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. The rumors of my death are highly exaggerated. Ito ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga masyado raw na-excite sa kanyang pagkakasakit. Kahapon, kinumpirma ng palasyo na nagpalipas ng gabi ang Pangulo sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City matapos makaramdam ng umano'y discomfort. Dahil dito, si Executive Secretary Ralph Recto muna ang humalili kay PBBM sa awarding ng 10 outstanding young men sa Malacanang kahapon. Pero sabi ni PBBM, walang dapat ipag-alala ang publiko. I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Ayon sa Mayo Clinic, ang diverticulitis ay pamamaga ng diverticula o yung maliliit na pouches sa digestive tract. Nagdudulot ito ng biglaang pananakit ng tiyan at irregular bowel movements. Bukod sa edad, posibleng sanhin nito ang diet na kulang sa fiber at sobra sa taba, bisyo gaya ng alak at sigarilyo, at anti-inflammatory at opioid medications. Pwede lamang itong mapalala ng stress. Aminado naman si Pangulong Marcos na pinaghihinay-hinay siya ng kanyang doktor. Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. Sa ngayon, nagbalik Malacanang naman na si PBBM at humarap sa mga pribadong pagpupulong. Pero hindi na rin muna siya tumuloy sa dadaluhan sana niyang aktibidad sa Ilocos Norte ngayong araw. Mga kapatid, Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Nagtakda na ng petsa ng oral arguments ang Korte Suprema para sa mga sumbong hinggil sa legalidad ng ipinasang national budgets mula 2024, 2025 at 2026. Inischedule na ito sa April 8 at April 22 sa Baguio City. Bago ito, may preliminary conference sa February 4 sa Maynila pero hindi ito bubuksan sa publiko. Pinagsama-sama na ang mga petisyon na kumikwestiyon sa unprogrammed appropriations at special accounts sa naturang General Appropriations Act. Kasama dyan ang hiling noon ni former Senator Coco Pimentel na ideklarang unconstitutional ang 449.5 billion peso bicameral insertion sa 2024 GAA. Pati na ang mga petisyon ni na Congressman Egay Erice at Laila de Lima laban naman sa 2026 GAA. Mga bay, di ara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Kanang pagpanglabay ug basura gikan sa Cebu City didto sa Consolacion City, dili na natugtan ighuman sa 30 ka adlaw. Kay ngano mga bay, mao na lang ni ang panahon nga gihatag sa lungsod human sa nahitabong disgrasya sa Binaliw Landfill diin nagpagawas na og cease and desist order ang DNR batok sa maong pasilidad. Tungod ani mga bay, gipaspasan na sa LGU ang pagpangita og bag-ong landfill. Usa sa mga lugar nga girekomendar kay ang lungsod sa Minglanilla, pero gi-reject sa mga residente ang proposal. So tungod aning problemaha, gi-refer o gi-defer una
ni Mayor Nestor Archival ang pagpatuman sa strict waste segregation hangtod sa March 1. In talk sab si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga waste-to-energy investors tungod sa nagkadakong pagsupak o pagdili sa mga lungsod sa probinsya nga didto ilabay sa ilang mga lugar ang basura gikan sa Cebu City. Unya didto sa Sultan Kudarat no kay gipasiguro sa FIVOLCS nga dili kinahanglan magbakwit ug dili sad kinahanglan mag tsunami warning kay why imminent tsunami no human atong earthquake swarm nga nahitabo gahapon. Nagsugod ni mga bay sa magnitude 5.2 nga linog nga ni sentro sa lungsod sa Calamansig. Nahitabo ni alas 3 sa buntag. Naila nga Cotabato Trench ang cause sa linog. Gimando ni Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Manggudadato ang pagbakwit sa Kalepa o ang areas sa Calamansig, Lebac ug Palimbang. Tungod sa credible risk daw sa tsunami sa coastal areas. Niadtong August 1976 manggod mga bay, usa ka magnitude 8.2 nga linog ang nahitabo tungod sa paglihok sa Cotabato Trench. Unya, nagkosto og dakong tsunami nga nakaapektar sa 700 kilometers nga coastal areas didto sa Moro Gulf. Pero gipasiguro sa PhilVolcS nga walay kinahanglan nga mag-issue tsunami advisory bisan pa man nga nagpadayon sila sa pagbantay. Kaya nagpadayon pa man gud ang mga aftershock mga bay. Unya, mga tuta sa Davao kay gitangtang sa iyang pwesto ang commander sa Coast Guard Santa Ana Substation ug unom pa ka personnel tungod atong pagkalunod sa MBCA Amehara kaniadtong January 19. Floating status sila sa pagkakaroon o gibalhin sila sa Coast Guard District Southeastern Mindanao samtang naghulat sa resulta sa investigasyon. Niadtong January 17, nibiya sa Santa Ana Wharf sa Davao City ang recreational motorboat paingon sa Governor Generoso didto sa Davao Oriental. Expected nga moabot kini sa destinasyon ni adtong January 19. Unya, na-report ang baroto nga missing pero nahibaw-an nga nalunod na di ay. Sumala sa initial report, ang MBCA Amehara dili day unta dapat mo biyahe tungod kay wala sila'y permit gikan sa Maritime Industry Authority. Mao nga gisusi karon kung nganong nakabiyahe paghihapon ang baroto. Mga bay, magkuyog na sad ta ugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel. Sa huling tala ng PhilVolcS, sumabot na sa mahigit 700 pagyanig ang naitala sa Sultan Kudarat kasunod ng pagyanig ng Cotabato Fault. Kaugnay nito, magkakasama natin si PhilVolcS Director Teresito Catoto Bacolcol. Magandang tanghali po sa inyo, Catoto. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Sir, pakipaliwanag nga po bakit sobrang dami at sunod-sunod nga itong mga lindol doon sa may Sultan Kudarat. Okay, so ang nangyari po sa Sultan Kudarat ay isang tinatawag nating earthquake swarm. Ibig sabihin, maraming maliliit hanggang moderately sized earthquakes na magkakadikit sa oras at lugar. So ito ay dulot ng gradual release ng stress sa isang tectonically active area, particularly sa offshore portion ng Cotabato Trench. So normal po ba yun na umaabot sa higit 700 earthquakes na yung naitatala this week simula po noong Lunes? Yes, this may happen from time to time, especially in a tectonically active area. We had one of these swarms in Santa Catalina in Ilocos Sur last December 2024 and another one last December 2025 in Masbate. So marami talaga yan kapag meron tayong earthquake swarm. Marami po ang nangangamba na baka posible itong parang warning sa isang mas malalakas o sa mas malalakas pang pagyanig. Okay, so regarding po sa possibility ng mas malakas pa na lindol, the swarms may or may not lead to a larger event. At present, again, wala tayong clear indication that these earthquakes may lead to a larger movement. Yung pagkaroon ng earthquake swarms do not automatically mean na stronger earthquake will follow. Pero posible pa rin yan. Kaya ang mahalaga ay laging handa, siguraduhin alam ang duck cover and hold at i-secure ang mga gamit sa bahay. Posible po ba yung banta rin ng tsunami anumang oras kapag nagtuloy-tuloy pa ito?
At present, wala tayong nakikitang tsunami threat based doon sa mga naitatalang lindol. So ang magnitude nito ay hindi naman karaniwang nagdudulot ng destructive tsunami. Kadalasan yung tsunami ay na-associate natin with a large magnitude earthquake na shallow na nasa dagat. So again, right now yung mga earthquakes na naitalaan natin, magnitude 5.2 ang pinakamataas, hindi po yan makapag-generate ng tsunami. Mga hanggang kailan po kaya nila ito mararanasan? Okay, so wala tayong fixed na tagal ng earthquake swarm. This may last from several days to even weeks. Kumustahin na rin po namin, Director, ito pong sitwasyon ngayon sa Mayon. Kamusta po? Okay, so ang Mayon volcano ay nanatili pa rin sa alert level 3, and for the past 24 hours na pagtala tayo ng 293 volcanic earthquakes, meron tayong 224 rockfall events and 106 pyroclastic density current events. So ang total na estimate natin ng volume ng materials na ilabas ng bulkan ay umaabot na ng around 13 million cubic meters. So this is equivalent to roughly 1.15 million 10-wheeler trucks. Ano po ang paalala po natin ulit sa mga kababayan natin doon? Okay, so paalala natin sa ating mga kababayan living around Mayon Volcano na huwag po silang pumasok. Again, sa permanent danger zone, sundin po yung evacuation orders. And yung mga nakatira naman beyond the 6-kilometer permanent danger zone, dapat maghanda rin sila. Anytime kung i-raise natin yung alert level to alert level 4, dapat handa sila to evacuate also. Bukod po sa Mayon, nandun pa rin po, tuloy-tuloy pa rin ang aktibidad sa Canlaon at Bulkang Taal. Ano po ang update dito? Okay, so for Canlaon Volcano, nakapagtala din tayo ng several earthquakes in the past 24 hours, 7 volcanic earthquakes, and yung sulfur dioxide natin, medyo elevated siya this year, nasa 2,736 tons per day, pero this is not the highest. Yung wala tayong ash emission activity for 7 straight days na for Canlaon Volcano, and right now nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. Yung Taal naman ay nasa alert level 1, and for the past 24 hours, isang volcanic earthquake lamang yung naitala natin. Maraming salamat po, PHIVOLCS Director Katoto Bacolcol. Napakapit ba kayo ng mahigpit sa kumot kaninang madaling araw, mga kapatid? Ayon po kasi sa Pag-asa, dahil ito sa bugso ng Northeast Monsoon o Amihan. Sa monitoring ng Pag-asa, pinakamalamig sa Baguio kaninang umaga na umabot sa 10.6 degrees Celsius. Nasa 16 degrees Celsius naman sa Basco, Batanes at Tanay Rizal, habang 19.6 degrees Celsius sa Quezon City. Sabi ng Pag-asa, mararamdaman ang bugso ng Amihan hanggang sa weekend. Ito ang good news. Aprobado na ang aumento sa sahod ng mga kasambahay sa Metro Manila. Sa inoaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, simula po February 7, dapat madagdagan ng 800 pesos ang buwan ng sweldo ng mga kasambahay. Dahil dyan, magiging 7,800 pesos na ang kanilang monthly wage. Inassess daw ito ng board base sa pangangailangan ng mga kasambahay at kanilang mga pamilya at ang kapasidad ng kanilang mga amo na magbayad. Diyan lamang po kayo mga kapatid. Magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Hola mga kapatid, back on the set ng Totoy Bato si Kiko Estrada matapos siyang maaksidente. Nadulas kasi siya sa set habang buhat si Diamond played by Optimum star Claudine Barreto. Pagaling na rin daw si Kiko kaya tuloy siya sa trabaho. Kailangan niya raw kasing tapatan ang init ng pagtanggap ng fans sa kanilang palabas. Hindi nyo rin daw ito magagawa kung wala ang suporta ni Direk Albert Langitan at syempre yung crew nila sa set. Kaya nagpa-bonus siya ng cash itong nagdaang holiday. The team sets the mood, and see these people right here? These people right here help me every day of my life, and I just want to say thank you to everyone.
Usap-usapan ng relationship status ng aktor na si Jake Cuenca. Yan ay matapos siyang maispatan anyo, o diba, na may ka-HHWW o holding hands while walking na isang mystery girl. Sa report ng Philippine Entertainment Portal o PEP, nakunan daw ang litrato sa Bonifacio Global City o BGC. Sa Taguig, wala pa namang kumpirmasyon si Jake kung sino ang bago niyang dinidate. Eto pa ha, may isa pa pong spotted. Ayan, sina Daniel Padilla at Kyla Estrada. Nito lang daw yung January. Game din silang nagka-picture kasama ang fans at syempo namang doong sinutang seryeng incognito na pinagdaanan din nila. At pinagbidahan din nilang dalawa, At syempre, anniversary na rin ngayon. Good news naman sa BTS Army, nagplano kasi ang supergroup ng free concert sa South Korea. At sa mga unang report, plano raw ng BTS na gawin ang libreng concert sa Gwanghwamun Square sa Seoul this March. Wow! Wala pa po eksaktong petsa yan, pero matunog na posible raw itong gawin matapos ilabas ang bagong album ng BTS na Arirang sa March 20. Ngayon pa lang, tinatayang aabot na po sa 15,000 to 20,000 ang nag-abisong dadalo sa concert na ito. Magkakaroon daw ng advance registration. Ihanda naman ang seguridad para sa kaligtasan ng lahat sa lugar. Get ready, guys. Grabe yan. Anyway, yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay nakasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami uli sa Lunes dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.